Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyag kay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy, nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, 'Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.' Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, 'Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.' At sinabi ng mayaman, 'Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa iyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.' Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, 'Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon.' 'Hindi po sapat ang mga iyon,' tugon niya. 'Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan.' Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba at may sakit via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos tayong mag-aral at magnilay tungkol kay San Jose. O, di ba? Nagnilay tayo mula Lunes hanggang kahapon, Miyerkules. Balik tayo sa pag-aaral at pagninilay tungkol sa Kwaresma. At ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, ng kwento sa Ebanghelyo ay tungkol sa hustisya. Sabihin nyo nga po, hustisya. Yan, usong-uso yan ngayon, di ba? O, merong sumisigaw ng hustisya. Pero, bago pa siya sumigaw ng hustisya, marami nang sumisigaw ng hustisya. Hustisya. Sa Ingles, justice. Mula sa salitang just, nang ibig sabihin ay morally right and fair. Fair. Nasa tama o ibig sabihin patas. Fair. Narinig natin ang kwento ng dalawang magkasalungat na pamumuhay ng tao. Isa, lalaking napakayaman na nagdadamit ng mamahalin. At sabi nga, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Kung gaano kasagana, ay, sabi, hindi lang ordinaryo ang damit. Diba? Mamahalin. O, diba? Sagana. No? At kung gaano pa kasagana, ay, yung pagkain, hindi lang sapat. Ang sabi nga, nahuhulog pa sa mesa. So, ano ibig sabihin? Hello? Nahuhulog sa mesa yung pagkain, ibig sabihin, madami. Imagine mo, punong-puno yung mesa. Nagkakandahulog yung wala ka nang mapagpatungan sa mo pa ipapatong. Diba? Ganyan kasagana ang lalaking ito. Samantala, salungat naman ang pamumuhay ni Lazaro sa mayamang lalaki. Ayon sa pagkakalarawan ni San Lucas, sabi, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Tingnan mo, kung ini-imagine ko, no, kung tad-tad ka ng sugat, ikaw ba'y nakadamit? Di ba? Kasi didikit sa damit mo yun, di ba? So kaya siguro wala na halos damit, wala na halos saplot, no? Balabal na lang siguro. Yun ang ini-imagine ko kapag sinabing tad-tad ng sugat. Kasi ayaw mong madampian yung sugat, kundi masakit o lalong mabubulok o hindi gagaling. At sabi, namumulot ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Siguro, imagine ko, pag kumakain yung mayaman, yung nagkakandahulog na, no? Nagkakandahulog na yung pagkain, no? Sa sobrang dami. At si Lazaro, kahit mumu lang, sapat na. Nangihingi ba siya ng pagkain? Hindi. Namumulot lang. Dito ipinapakita kung gaano ka-unfair ang mundo. Di ba? Unfair ang mundo. Agree ba kayo doon? May mayaman eh. Sobrang yaman. May mahirap na sobrang hirap. No? Unfair ang mundo. Hindi patas. At dyan natin nasasabit nakikita na hindi patas ang mundo. May mayaman na mayaman, may mahirap na mahirap. Ngunit, ang tinuturo dito, kahit na sila ay magkasalungat at hindi patas, pwedeng magkaroon ng hustisya. Kahit hindi patas, pwedeng magkaroon ng hustisya. Hindi mali ang magkaroon ng mamahaling damit. Hindi naman sinabing masama yon. Lalo na kung kaya mo namang bilhin. Di ba? Ang mali, yung mamahalin ang damit mo, pero nangungutang ka.
Hello. Yan ang mali, no? Mamahalin ang damit mo, pero galing sa nakaw o pandaraya ang pinambili mo. Hello. Yan yung mali. Kung kaya mong bilhin, okay naman eh. Hindi naman mali yun. Hindi naman masama yun. Walang problema doon. Ang mas mali pa, yung mamahalin ng damit mo, pero hindi mo naman kayang bilhin. Binibili mo. Pero ang mali ay mamahalin ang iyong damit, pero hindi ka marunong magdamit sa mga walang damit. Walang hustisya doon. Kawalan ng hustisya yun. At hindi masamang magkaroon ng pagkain. Kailangan natin yun eh. Hindi masama yun. Pero, yung sobra-sobrang pagkain na halos nagkakandahulog na, nasasayang na, yung halos napapanis na, at may nagugutom na iba, yan ang problema. Walang hustisya dyan. Father, ako naman ang bumili. Oo nga, ikaw nga ang bumili. Pero, hindi naman enough, sapat, sobra-sobra na yan sa iyo. No? Sa sobra-sobra, napapanis at nasisira pa. Samantalang merong iba, gutom, at kahit sapat, wala. Doon tayo may problema. At doon dapat pumapasok ang hustisya. Kaya nga sa huli ng buhay ng dalawang lalaki na ito, ang mayamang lalaki ay napunta sa impyerno, samantalang si Lazaro ay napunta sa langit. Dahilan nito ng kawalan ng hustisya ng mayamang lalaki. Kawalan ng hustisya. Marami sa atin, alam lang ang hustisya kung siya na ang nangangailangan. Tama ba? Humihingi ka lang ng hustisya kapag ikaw na ang apektado. Maraming ganyan, no? Yung dati ikaw ay nagpapasasa, ngayong ikaw ay naghihirap, humihingi ka ng hustisya. 'Di ba? Diyan lang naman natin nakikita ang hustisya eh. Kapag ikaw na ang apektado. Noon, saganang-sagana, walang paki sa iba. Ngayon, ikaw ay salat, naghahanap ka ng tulong mula sa iba. Yan tayo eh. No? Gusto natin ang hustisya, pero tayo hindi marunong magbigay ng hustisya. Walang pinagkaiba yan sa estudyanteng gustong makatapos ng pag-aaral pero hindi nag-aaral. May hustisya ba doon? Wala. Gusto mo matapos, gusto mo makapasa, pero ayaw mo namang mag-aral, ayaw mong pumasok. Ganon din, sa gustong yumaman at umayos ang buhay, maging komportableng buhay, pero ayaw magtrabaho, ayaw magsikap. May hustisya ba doon? Wala. Walang hustisya. Ganon din, sa gustong pumasok sa langit, pero ayaw magpakabuti, ayaw magsimba. Walang hustisya doon. Hustisya, ito yung pagkakaroon ng patas at pagiging nasa tama. Mga kapatid, hindi man patas ang mundo, kaya naman nating magbigay ng hustisya sa tao. Ulitin ko, hindi man patas ang mundo, kaya nating magbigay ng hustisya sa tao. Kung pipiliin nating maging mulat sa mga mali at itatama ang ating mga sarili. Amen.